Samantala, dahil nalalapit na po ang eleksyon, dito naman po tayo sa nalalapit na eleksyon, magpapadala daw po palang European Union, first time ito, na maagang-maaga pa, may almost isang buwan pa, ay mayroon na pong darating na mga election observer. Yes, mula po ito sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Nakasapi nga ho ng European Union. 72 election observer ang pupunta po rito para sa election observation mission. Titingnan ho nila kung paano tayo naghahalal ng presidente, bumoboto dito sa 2025 midterm election. Ayon po kay European Union Election Observation Mission Deputy Chief Observer Manuel Sanchez de Nogues, paghihiwalin ang mga observer sa 36 na pares. Pair by pair, dalawa-dalawa. At papupuntahin sa iba't ibang region ng bansa. So 36 sila lahat na tigdalawa-dalawa. Pagsapit anya ng linggo ng halalan, sasamahan pa sila ng 100 pang observer mula sa European Parliament. Talaga, napakadami naman ito. Ano gagawin nila rito? Magtitingin? Mahigit 200 election observer po ang tututok sa halalan sa Pilipinas. Partikular daw po nilang tututukan ang legal framework, election administration, pati na yung election campaign, ang papel ng media at social media, voting, automated counting, tabulation of results, at resolution ng mga election-related dispute kung paano natin sinosolve ang mga pagtatalo, mga question sa botohan. Pero tiniyak ni Sanchez, don't worry, mga Pinoy, hindi kami makikialam sa eleksyon ninyo. Manonood lang kami. Sigurado yan, baka naman tayo, mga kababayan, ay, di ba? Baka naman sinasakop na tayo ng mga dayuhan, hindi pa natin alam. Talaga naman yung korte ay ibinigay na nga sa inyo, yung hukuman. Pati ba naman pag sasagawa ng eleksyon, kokontrolin nyo pa? Sana ay talagang observer lang ang mga ito, Hindi naman sa tayo ay walang tiwala. Baka lang pagdating dito ay kung ano-anong gawin, Baka kung ano-anong, talaga naman,